Kindergarten. Ika-4 na markahan. Ika-5 linggo. Caring for our world. Dapat nating pangalagaan ang mundo. Unang araw. Matutuhan ng bata ang tamang paggamit ng tubig. Paano natin ginagamit ang tubig sa ating bahay? Ginagamit ang tubig sa bahay sa pag-inom, pagluluto, paliligo, paghuhugas, at paglilinis. Saan natin kinukuha ang tubig? Kinukuha natin ang tubig sa mga ilog, lawa, bukal, damo o tubig ulan. Ano ang napapansin ninyo sa paggamit ng tubig kapag tag-init? Kapag tag-init, napapansin na mas maraming gamit ang tubig dahil sa init ng panahon, pero mas madalas ding nagkakaubusan o humihina ang supply nito. Paano tayo makapagtitipid ng tubig? Makakatipid tayo ng tubig sa pamamagitan ng pagsasara ng gripo kapag hindi ginagamit, paggamit ng timba sa halip na hose, at pag-aayos ng sirang tubo o tugs. Letrang Q. Bilang 30. Ika-4 na markahan. Ika-5 linggo. Ika-2 araw. Matutuhan ang tamang pagtatapon ng basura. Ano ang ginagawa mo kapag mayroon kang basura na gustong itapon? Itinatapon ko ito sa tamang basurahan. Paano kayo nagtatapon ng basura sa inyong bahay? Nagtatapon kami ng basura sa aming bahay sa pamamagitan ng paghihiwalay ng nabubulok at di nabubulok, at inilalagay ito sa tamang basurahan. Wastong paghihiwalay ng mga basura. Nabubulok, di nabubulok, at nare-resiklo. Ano ang napapansin mo sa inyong dinadaanan at paligid ng inyong paaralan at bahay? Napapansin ko na may mga malilinis at maayos na lugar, pero may ilan ding bahagi na may kalat. Beginning letter Q. Queen, quail, quill, quilt. Quiet. Question mark. Quiver. Quartz. Quiz. Ika-4 na markahan. Ika-5 linggo. Ika-3 araw. Matutuhan ng bata ang tamang paghihiwalay ng basura. Wastong paghihiwalay ng mga basura. Nabubulok, di nabubulok,
at nareresiklo. Ano ang napapansin ninyo sa mga basurang tinatapon mula sa inyong bahay? Mga basura. Ano-ano ang uri ng mga basura na itinatapon mula sa inyong mga bahay? Biodegradable ang tawag sa mga basurang nabubulok. Maaaring gamitin itong pataba ng lupa. Ang ilan sa mga halimbawa ng mga nabubulok na bagay ay mga dahon, balat ng prutas, at dumi ng mga hayop. Wastong paghihiwalay ng mga basura. Halimbawa ng mga nabubulok, balat ng prutas, dahon, tira-tirang pagkain, papel, at kahoy. Mga dahon at halaman, mga produkto mula sa hayop, mga basura mula sa pagkain, iba pang organikong basura. Non-biodegradable naman ang tawag sa mga basurang hindi nabubulok tulad ng lata, bote, plastics at iba pa. Halimbawa ng mga di nabubulok, plastic, bote, lata, salamin, at goma. Plastic at styrofoam, salamin at metal, goma, at gamit na gulong. Nareresiklo. Halimbawa ng mga nare-recycle, papel, plastic, bote ng tubig, lata, at carton. Mga di nabubulok, plastic, metal at goma, papel at carton, electronic waste, e-waste. Bakit magandang paghiwa-hiwalayan ang mga uri ng basura? Magandang paghiwa-hiwalayan ang basura para mapadali ang pag-recycle, maiwasan ang polusyon, at mapanatili ang kalinisan ng paligid. Magbasa tayo. Ika-4 na markahan. Ika-5 linggo. Ika-4 na araw. Ang reduce, reuse, at recycle ay mga mabisang paraan para mabawasan ang basura at kalat sa ating kapaligiran. Binabawasan natin ang mga basura sa pamamagitan ng paggamit muli, reuse. Reuse ang tawag sa paggamit sa ibang paraan ng mga bagay na itinuturing na basura na. Reduce ang tawag sa pamamaraang mabawasan ang ginagamit nating basura, araw-araw. Reuse paggamit muli ng mga bagay na itatapon na. Halimbawa ng mga reuse, muling paggamit, lumang garapon na ginawang paso ng halaman. Carton na kahon bilang lalagyan, lumang damit na ginawang pangkusina o panglinis, plastic na bote na ginawang paso o imbakan, luma o sirang papel na ginagamit pang scrap paper or notes. Halimbawa ng reduce, pagbawas sa paggamit. Paggamit ng electric fan kaysa aircon para makatipid ng kuryente. Pagdadala ng sariling reusable bag kapag namimili para bawasan ang paggamit ng plastic bags. Pag-iwas sa paggamit ng disposable straw at utensils. Pagbili ng produkto na may minimal packaging. Pagsisindi lang ng ilaw kapag kailangan lang talaga. Sino ang kumukuha ng basura mula sa inyong mga bahay?
Basurero garbage truck. Saan napupunta ang basura na kinukuha sa inyong bahay? Kinokolekta ang mga basura ng garbage truck para dalhin sa landfill o dump site. Ano ang alam mo o nakikita mong ginagawa sa mga basurang kinukuha sa inyong bahay? Segregation. Paghihiwalay ng basura. Landfill, pagtatapon sa tapunan ng basura. Recycling at upcycling. Waste to energy, paggamit ng basura bilang enerhiya. Ika-4 na markahan. Ika-5 linggo. Ika-5 araw. Paglikha ng mga bagong gamit sa pamamagitan ng mga patapong gamit, recycle, at pagpapanumbalik ng dating anyo nito. Repurpose. Recycle naman ang tawag sa pamamaraang paglikha muli ng bagong bagay na nagmula sa lumang gamit o patapong basura. Halimbawa ng mga recyclable materials, papel, plastic, bote, lata, at salamin. Sa mga basura o lumang gamit na inyong itatapon, mayroon pa bang maaaring gawin upang muli itong magamit? Ano-ano ang mga maaaring gawin upang magamit muli ang mga bagay na itatapon? Mga halimbawa ng plastic at styrofoam na pwede ay recycle. Ang plastic bote pwede gawing refillable water o paso ng halaman. Ang styro pwede gawing color palette. Sa papel at carton, ang mga papel pwede gawing paper mache, paper beads. Ang carton pwede paglagyan ng ibang gamit. Ang mga tray pwede gawing baby seedlings. Mga bote at garapon. Ang mga bote pwede gamitin pang arts craft at lagayan ng mahalagang sulat. Ang mga garapon pwede hugasan at gamitin. Ang mga lata at aluminum. Ang mga lata pwede gamitin pencil holder. Ang mga tin cans pwede gawing decoration flower vase at iba pa. Ang mga tela, damit at sapatos pwede ay donate, ipamigay sa mga nangangailangan. Ang mga damit pwede gawing pillow cover, basahan, apron o face mask. Ang mga sirang appliances pwede ibenta o ipaayos. Ang mga nabubulok o tirang mga pagkain pwede gawing pataba o pagkain ng baboy.